Ikaw yan, Nining, ano? Ikaw yan? Hindi. Hindi ako ang nining mo. Ganda kapag marami kang kapatid. Kasi sabi nga, mas marami, mas masaya. Sila katawanan mo, kalaro mo, at yung poprotekta sa'yo minsan. At syempre sila rin yung mga kaaway mong mortal. 5 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Kaya ako yung palaging napapagtripan. Naalala ko noon mahilig manakot yung ate ko. At kapag nananakot siya, parang tunay. Kasi nag-iiba yung boses niya at magaling siya umakting at kuhang-kuha niya yung galaw ng mga multo sa pelikula. Kasi mahilig siyang manood ng mga horror movies. Siya yung pangalawa sa aming 5 magkakapatid at ang una niyang naging biktima yung panganay sa amin. So ang ginawa niya ay pumunta muna siya sa ilalim ng katre habang yung panganay naming ate nasa ibabaw ng kama. So, ang ginawa niya para mas maging intense at nakakatakot ang pangyayari, inintay niya muna na bumaba yung isa naming ate. Nasampal siya ng panganay namin. Bakit mo ako sinumpal? Kamalayan ko ba na ikaw yan? Akala ko tunay na aswang ka eh. Kinuwento niya pa sa akin yung pangyayaring yon at tawang-tawa rin ako nung kinakwento niya yun sa akin. Hanggang sa ako naman ang sunod niyang naging biktima. So, umalis ang tatay at nanay namin nun kasi may pinuntahan sila habang pumapasok naman sa school yung iba ko pang mga kapatid. At nagtatrabaho naman yung iba. Kami lang nung ate ko na yun ang nasa bahay kasi 4 or 6 years old lang ata ako nun kaya kailangan ko pa ng bantay. At hindi pa ako marunong mag-isa sa bahay. Sobrang tahimik ng paligid nun at walang kahangin-hangin. So, naisip ata nung ate ko na tamang-tama yung panahon na yon para takutin ako. Nasa kama lang ako noon, tahimik at minding my own business, nang bigla ko na lang siyang nakita na nakasilip sa may pinto at nakalugay sa mukha yung buhok niya. Ay, Nining? Nining ang tawag naming mga magkakapatid sa kanya kasi nasanay na kami na yon ang tawag ng nanay at tatay namin sa kanya dati, kaya naman na lang namin. Ikaw yan, Nining, ano? Ikaw yan? Hindi. Hindi ako ang nining mo. Ikaw yan, diba? Si Nining ikaw? Si Nining ka kaya? Tumayo na ako nun sa kama kasi nagdududa na ako nun na parang hindi nga siya yung ate ko. Nag-iba na yung boses niya. Sumapi lang ako sa katawan na to. Hindi ako ang nining mo. Grabe! Nakakatakot siya at wala akong ibang mahinga ng tulong nun. Kasi malayo kami sa mga kapitbahay namin. Wala rin ako may didepensa sa kanya noon kasi hindi ko naman pwedeng gamitin na pangdepensa ang kumot kasi iniisip ko noon na baka kapag nagtalokbong ako ng kumot balot niya ako doon at hindi lalo ako makahinga. Malambot din ang unan at siguradong hindi niya papansinin kaya tampasin ko siya ng hampasin. Isip! Ayon! Nakita ko bigla yung gamot na pito-pito na nakalagay sa bote ng tanduay. Gamot siya na herbal at may mga ugat-ugat yung mga laman niya. Ginagamit ng nanay namin yon. At siguradong lagot ako kapag nabasag yon. Bahala na. Ang mahalaga, ligtas ako sa aswang. Unti-unti na siyang lumalapit sa akin at nakakatakot na. Huwag ka lalapit sa akin. Ibabato ko to sa'yo. Sige, lapit. Basag mukha mo kapag binato ko to sa'yo. Then, biglang nag-iba ang hihip ng hangin at sabi niya, Wag! Wag mo ibabatayan! Lagot tayo sa inay kapag nabasag at natapon yan! Huwag ka naman nanakot. Oo na, hindi na! Hindi mo na ako tatakutin? Hindi na! Ibalik mo na yan doon! Talagang hindi na? Oo nga sabi! Ibalik mo na yan doon! Siyempre, hindi rin mawawala sa magkakapatid ang paghahatian sa pagkain, na dapat equal na equal. Naalala ko noon bumili ng chocolate yung nanay ko, isa lang yung chocolate na nabili niya, at kami lang nung isa kong kuya ang nasa bahay. So, kailangan maghati kami noon ng pantay na pantay. Walang lamangan. Oy, akin yung may balat ha. Sa akin yung may mugmog na tira. Oy, akin yun ha. Akin yan. Ang galing mo naman. Sa akin to, no? Sa parte ko nalaglag yun eh. Oy, akin yun eh. Akin yun. Aba, namimasa ka. Sa'yo na nga yung may balat eh. Nasa'yo naman yung mga mugmog. Sa akin dapat yon.
Akin yun eh. Eto rin kuya ko na to ang kaagawan ko sa kawil dati sa una kong kwento. Siya kasi yung kasama ko lagi na matagal kasi magkapanunod kami nung pinanganak. So noon naman, tinalupan ng tatay namin yung pinya at sabi niya, "Oy, hilaw." Iniwan niya lang sa lamesa yung talop na pinya na hiwa-hiwa na at hindi na sila kumain. So nakita namin na magkapatid yon at bagaman hilaw pero mahilig kami sa mga maaasim, kinain namin yon. Medyo makati-kati pa nga sa dila pabilisan pa kami nun makaubos kasi pag mas mabilis ka, mas maraming piraso ng pinya yung makakain mo. So naubos namin yung hilaw na pinya at biglang may pumunta sa bahay namin at sinabing, Punta daw po kayo sa bahay namin. Kakain daw po. May birthday yan po sa amin. So nung pumunta kami, ipinakain kami agad ng pansit. Kukunti lang inakain ko na pansit nun. At pagkatapos, pinakain kami ng pakwan. At pagkatapos namin kumain doon, sabi ng kuya ko, Tara, samahan mo ako mag-alam ng kalabaw. Sige. malapit na gumabi nun. At nung maitali na niya yung kalabaw, bigla siyang nakakita ng puno ng sinturis. Or dalandan kung ano man tawag niyo doon. Kumuha nun yung kuya ko. Binigyan niya ako nun at 2 hiwa ng dalandan lang ang nakain ko nun. Kasi nangingilo na ako nun kakakain ng pinya at pakwan. Samantalang yung kuya ko, ang dami niyang kinain na dalandan. Nung umuwi na kami, wala namang nangyari at pagkatapos namin kumain ng hapunan, humiga na kami para matulog. Nang biglang, sumakit ang tiyan ko noon at nagsuka. Ang hinala ko noon ay dahil yun dun sa kinain namin na pinya at dalandan. Kasama pa yung pakwan. Pero nagtataka ako noon kung bakit ako lang. Bakit kaya hindi pa nagsusuka yung kuya ko? Kukunti lang yung naisuka ko noon, parang liquid lang. Then tumulog na ako noon pagkatapos ko sumuka. At walang kaalam-alam yung nanay ko kung ba't ako nagsuka noon. Hindi ako napagalitan ng nanay ko noon. Kawawa naman ang tuni na yan. Nagsuka ng walang dahilan. At nung pagkagising ko nung umaga, sabi ng nanay ko, kayo palang dalawa ng iyong kuya ay kumain ng dalandan pagkatapos nyo kumain ng hilaw na pinya. Ha? Kitang-kita ko ang ebidensya sa suka niya. Ang dami niyang isinukang dalandan. Kayo huwag niyong pagsasabayin na kainin yun ha? Alam mo, may namatay na sa ganyan. Sa iyong mga lula dati. Sabi niya may kumain daw ng hilaw na pinya. Ayun, namatay. Kinain niya kasi yung pinya na walang laman yung sikmura. Ayun, hindi ko alam kung tunay na nakakamatay ako kumain ng hilaw na pinya kapag gutom, pero hindi pa naman kami namatay nung kumain kami nun. Then, tiningnan ko yung suka ng kuya ko sa labas ng bahay namin. Ang dami ng balat ng dalandan doon ng inuya, kasi kinain niya pati yung makunat na parte ng dalandan. Kaya pala nakita yung ebidensya Kinain niya pati balat. Siya rin yung kuya ko na kasama ko lagi sa panlalimot ng laruan ng kapitbahay namin. Oo, nililimot namin yung laruan ng kapitbahay namin. Noon kasi hindi kami halos mabilhan ng laruan ng nanay namin. Kasi 2 kami magkapatid na elementary at 3 ang high school. So sa pagkain, pamasahe at baon pa lang nila, ubos na ang pera kaya hindi kami mabilhan noon ng laruan. Kami naman ng kuya ko, maparaan at independent na para magkaroon ng sariling laruan namin. Ops, hindi kami nagnanakaw no? Bad yun. At hindi kami nangaagaw ng laruan. Paano kami nagkakaroon? So yung kapitbahay namin kasi maraming bata sa kanila na pabaya sa kanilang mga laruan at kunting gamit lang, makikita na namin, nasa basurahan na nila. Sa may bangin. So ang ginagawa namin noon ng kuya ko, pumupunta kami sa bangin, dun sa basurahan nila at pinupulot namin yung mga laruan na itinapon at inihagis ng mga bata doon tuwing nababadmod sila. Ayun, ang ganda. Nakakita ko ng magandang laruan. Hoy, huwag ka maingay. Baka mapakinggan nila tayo. Bakit? Hindi naman tayo nagnanakaw Naglilimot lang kaya tayo ng basura. Ano ka ba? Pag nakita nila nililimot natin laruan nila, babawi nila to sa atin. Ayun pa. Uy, Barbie. Ayun pa. Uy, may dinamo to sa loob. Eto pa. Hoy, huwag mong limutin yung mga nasa harapan ng bahay nila. Hindi pa nila tinatapon yan. Sa kalingit